Alright. So ito actually yung continuation ng ating present last time. No? Sila natin to for this week. Uh, so yung Hawthorne Studies is a collaboration between the Western Electric Company and a group of researchers from Harvard. So siyempre, may Harvard na yung time na yan. Talagang sa mga leading university sila for research. Okay? So, for a period of almost 6 years, no? So, from 1927, nag-start siya ng 1927, tapos siya ng magna 1933 na. So, inclusive, siguro mga 5 years, no? Pero putol-putol naman to. Uh, Marami silang ginawa doon, no? Tinignan nila yung galawan, no? Sa loob ng factory. And then tinignan nila yung mga, as I said, no? Mga best factors, mga best practices para mag-increase ang productivity ng mga. So yun, ito yung nabanggit ko rin last time. So the original purpose really was to look at the impact of environmental factors. No? As I mentioned, ito, kaya to talagang isinasama natin sa OrgPsych is because dito nagmula yung mga rules, ganyan, no? On OSH, no? Organizational Safety and Health. Ito yung basihan, no? Through the year, syempre, nag-adjust na rin sila and all that. Pero ito yung pinaka-basis ng simula. And meron din siya kasama tungkol sa motivation, no? Intrinsic motivation, wage incentive, ganyan, mga responses. So, imagine all of those things that, well, some master students are even proposing up until now, mga tungkol sa motivation, intrinsic, extrinsic, nagawa na to even before, no? Kaya talagang ito yung pinagsimulan ng OrgPsych. Kasi pagtas nito, yan ay yung movement ng behavioral science, no? Hanggang makikita natin na mayroon palang factor ang social construct, yung social structure, may factor pala ang motivation, ganyan. So all of those things ay nagsimula from these studies. So ito yung period na to, early 1920s, nung early 1920s, initiate yan. Tandaan natin, noong 1929, nagkaroon ng depression sa US. So talagang yung idea nito ay nanggagaling do sa managerial thought of the time, which is scientific management ni Frederick Taylor, no? So, si Henry Fayol. Um, in a way, naapektuhan talaga sila maigi noong 1929, no? Kasi syempre, nagkaroon ng depression and ang daming walang trabaho noong time na yun. So imagine, so they were the only ones na may mga nagtatrabaho pa rin sa kanila. So you can imagine the impact it must have brought studies. Kasi all of these people are considered to be lucky dahil sila yung may work pa, no? So, nakakita nila yung anong yan, no? Yung first blow ng depression hanggang 1932 at least. Saka eto, yung mga time na to, dito nagsisimula yung mga news of war abroad kasi 1930 si Adolf Hitler naging ano na no, ah, naging leader siya ng Germany and nagsisimula siya ng mga aggression niya doon sa Europe. Pero we must say that in the US, medyo ano pa sila napakalayo nila doon sa idea ng conflict. Pero yun yung yun yung context ng studies. Okay, so as I briefly mentioned also last time, no, ang importante dito in the field of organizational psychology is yung mga tinatawag natin na mga serendipitous findings, yung mga unexpected findings na lumabas because of the series of investigations and observations. Yung mga tungkol sa illumination experiments, mga findings nila dyan, as I said, naging foundation din ng OSH, no? Yung isa pang nakita nila dito is
yung productivity nila nag increase regardless of the changes in the level of illumination. So dito na lang na-realize na it must be beyond the brightness and the dimness of light. Kasi pinag-experimentuhan nila yan eh. Dilim, lumalakas yung ilaw, ganyan. So, ang tawag nito, ito yung sinasabi natin sa psychology, yung tinatawag natin na Hawthorne effect. Yan. So, pag ang idea nito is that people will respond positively pag merong novel change in the work environment. Basta may bago, sigurado yan, may changes na nangyayari sa paligid, positively nakaka-impact ito sa productivity. Please, siguro nakikita nila na kumbaga may kinalaman yung stimulus response theory din, no? So merong stimulus which is a change in the environment. Yun nga, kung lumiliwanag yung ilaw, dumidilim, or whatever. So nag-a-adjust talaga yung tao, no? So yun yung idea niyan. And of course, pumasok din dito yung idea ng yung being observed. Feeling nila ay sila ino-observe ng kanilang mga superiors. Okay, so ang sabi natin dito, the Hawthorne effect is a positive change in behavior that occurs on the onset of an intervention. May intervention. At ito na-prove na rin no, sa mga studies on motivation, salaries particularly. So magbibigay muna ng positive change and then it will follow a gradual decline. Often papunta dun sa original level of behavior prior to the intervention. Kaya dapat talaga ang ginagawa ng HR, karamihan dyan, mga psychologist, pinaglalaroan nila yung mga stimulus na yun. Nagbabago sila ng kulay sa paligid, may mga bagong pakulo every now and then. Kasi pag hindi mo ginagawa yun, bumabalik sila dun sa dati. Tapos pag inulit mo yung intervention, wala na. Hindi na nila ma-appreciate. Yun ang nangyayari dyan. Okay, so it explains that the subject will improve or modify an aspect of their behavior in response to the fact that they are being studied or watched. Ayan, yun ang sinasabi natin, no? At hindi daw may kinalaman yung part ng actual study. So parang ito yung double slit experiment ng theoretical physics. Yun, medyo may kinalaman din yun. No? So I'm sure yung mga taong gumawa nito na ano din nila yan, no? Narinig nila kasi 1800s yun eh. So na-realize nila na it may also be true here because pag ating ino-observe o alam ng mga tao na sila ino-observe, medyo sila ay nagpapakita rin naman ng galing, ano? In a way, it has something to do with the idea of the people that, teka muna, baka tayo na-observe. Lalo na nung time na to, syempre, nagtatanggalan. Di ba? Kasi kakaunti na lang ang trabaho nung time na yun. So, baka mamaya magsara pa tayo, no? So, kailangan, na-observe pa lang tayo, baka kailangan galingan natin. Okay, so yung Hawthorne effect might occur when a relatively trivial change is made in a person's job and that person initially responds to this change very positively, but the effect does not last long. Okay, so yung Hawthorne researchers, they discovered that work groups establish and enforce production norms. Ito yung sinasabi ko last time, na parang there's a silent norm. In a way, sa ibang company, hindi yan silent eh. So, umpisa pa lang sinasabi na nila yan na, masyado ata tayong pabibig dyan ano lang tayo relax-relax lang tayo, baka mamaya yan na ang maging quota natin dahil yan ang nagagawa ninyo. So parang ganun. Kumbaga nagkakaroon tuloy ng established production norms na sila ang may gawa, no? So it was found that those who did not adhere to production norms often met with very negative consequences from the other members of the work group, and that employees respond very differently to various methods of supervision. Ayan, so ito, lumabas yung mga various na mga leadership model after this, no? Siyempre, nung time ni Hawthorne, hindi pa yan, pero yung mga sumunod dyan, mga leadership model na mga Moton, mga ganyan, no? Direction, coaching, mga ganyan. Ay, kung tutuusin, they took that
from this initial study. So talaga napaka-importante ni Hawthorne studies, no? So ito nabanggit ko na rito, no, na pag ikaw ay medyo hindi ka nagko-confirm do sa set norms, ang tingin sa'yo ng mga tao ay ah, medyo negatively. Kaya nga yung mga estudyante ko, lalo mga girls, no, lagi ko sinasabi na girls, pag kayo papasok sa work, lalo pag first day, tingnan nyo muna, magtingin-tingin kayo sa paligid, baka mamaya. Mabuti ko naka-uniform. Minsan kasi free, ano no, ano tawag doon, wash day or something. Eh di may mga ano ko na talagang fashionista, yun, pa, mga sila Heart Evangelista, ang mga dating. Eh di syempre, sabi yan, ako, magpapalda daw siya, ganyan, or basta, yun na, syempre, gusto rin naman niya tulog. Sabi ko, yeah, there's nothing wrong with that, lalo na sa, ano ngayon, no, sa panahon na to. Pero I usually tell my students, and of course, I will tell it to you, baka mamaya sabihin niyo sa dulo, hindi ko kayo sinabihan. Eh, lalo na sa ganong environment, they can be irked at you for no particular reason. No? Parang ang feeling nila sa'yo ay, well, na baka na-intimidate sila sa'yo, no? Um, Kaya kailangan alamin muna yung mga galawan. Observe ka muna, no? Pag nakita mo, nakamuong pala sila, pwede sasabihin mo sa kanila, ay, pwede pala magbaon. Hindi yung umpisa pa lang ano na kayo, medyo loud and proud na yung inyong datingan, no? There's nothing wrong with being that. Kasi syempre, expression na lang tayo eh. Yung ating time ngayon is a time of individualism, expression. And minsan pag sinasabihan mo yung mga bata na ganyan, lalo silang sasabi na, bakit? Anong pakailam nila sa akin? Totoo naman yun. Pero be ready for certain debacles at work if you will behave differently from them. So parang ano yan eh, huwag ka maging outlier in short. No? So that's what I'm saying. Actually, pwede mo naman silang i-change from within. Ako nga, nung umpisa since hindi ko nga alam yun, wala naman nagsabi sa akin. Eh, nasanay akong, sa totoo lang pagtatawanan niyo ako, laki akong simbahan, ano kami, yung may suot ka pang rosaryo. Alam mo ba, hanggang sa umalis na ako sa bangko, sinasabi nila sa akin yan. Ayun, sa George, nung umpisa yan, rosaryo pa yan. Eh, sabi ko kasi sa simbahan, ganun yung ano namin noon eh. Sabi parang sa akin sa tingin ko parang wala namang meaning yun sa akin. I mean, hindi ako napapakitang, cut on lang na when I entered the office, I was able to remove it kasi it's something that I do. Yun, so medyo hindi naman negative na eventually, siguro, nung una pipilitin nila. Pero eventually, na-realize nila na okay naman ako, ganyan. And, sa dulo, I got accepted for what I am. And, you may not be able to change them, pero meron time to na, basta October, ano na kami, nagtasal na kami ng grocery sa may bangko sa branch. Kasi meron din isa doon na medyo, ito yung time naman na, okay, marami rin namang hindi Catholic, pero, they just participate in prayers. Parang ganon. So, di ba, akala mo lang hindi mo mababago yung paligid, pero eventually naman, you can, actually. No? Pero, as I said, may mga companies na hindi ganon ka welcome yung ganon uh, outlier, so to speak. Siguro, ano lang ako, mabilis lang akong makatunog ng ano. So, kaya nakibagay ka rin. Kailangan adaptability, yan, importante yan. Anyway, as I said, kung hindi naman yun sa tingin mo, okay lang naman yung ginagawa. So, there's nothing wrong with that as long as you're ready na meron ganun. May ganun effect. Hanggang ngayon, totoo, yung effect na yan. Okay, yung overall implication of the Hawthorne studies became, the impetus for organizational psychology. I already mentioned this. Yung na-realize talaga nila dito, ang with underlined and bold letter, is that yung social factors impact behavior in organizational settings beyond the environmental factors. Yung mga little things like lamig, init, minimal lang ang effect. It's more of the social factors that really, form part of the productivity of people within organizational settings.
Siguro isipin mo na, hindi, baka naman dahil sa yung time din ng yung panahon na yun. And then, syempre, sa states ito, di ba? So, yeah. Pero I think subsequent studies confirm that. Kaya nga yung pag-develop ng organizational psychology from this impetus became, you know, um, obsessed with that idea na, teka, ano ba magpapa-increase ng motivation, magpapa-increase ng productivity ng mga tao. So again, andi dito din yung effect, again yung observation. Kaya nga, kahit sa school, talagang importante na ino-observe mo yung teachers. No? Kasi, uh, madaling magsabi na, okay ito, okay ano, pero pag nakita mo na yung tao, while at work, doon ma-realize na, okay, hindi pala ganun yung aking initial assumption sa kanya. Um, Akala ko, ganito siya, mabait siya sa mga estudyante. Pagdating pala sa real work, ano pala, no? Medyo, hindi naman sa mahigpit, pero minsan may ganun eh. Pagdating sa klase talagang formal na formal siya, ganyan. Tapos, minsan, hindi maka-relate yung estudyante kasi parang medyo may disconnect, di ba? Ganun. Eh kung ikaw yung dean ako, ginagawa ko talaga yan, umikot talaga ako. Kasi sabi nga sa operations management, lalo sa lean, ang tawag namin dyan MBWA, Management by Walking Around. So you have to really walk around. Yung lagi kong sinasabi dati no, because I am an implementer, a champion ng investors in people. Sa investors in people, we always say, open door policy, sabi ng mga leaders namin. George, open door policy naman kami. They can just come in anytime they want. O sabi ko sa kanila, I can even remember how I said it and how you know there came a hush after that. Sabi ko the open door policy, it's not for the people to come in. It's for you to come out and meet the people. So, tatandaan niyo yan, no? Ang open door policy ay hindi para sa mga tao papasok sa office mo pag may problema sila. Ikaw dapat ang umaalis sa office mo, huwag ka lagi na sa office, kausapin mo sila. So, when I was the HR head, talagang barely do you see me inside the office. Pag ako nasa office, ibig sabihin may kausap akong may iyak. Ganyan. Nagiging crying room yung aking HR head, yung HR office. Yun, no? So, talagang I go around, talk to everyone. No? Even mga estudyante, dahil siyempre teacher din ako ng time na yan. So, I always ask them, basta yung teacher niya, ano yan? Uh, Ganun. Siyempre, without sounding na parang naghihintay ka magsumbong sila sa'yo, alam niyo naman kung paano ginagawa yun. So, basta genuinely listen to them. And I even implemented what we call the HR listens. HR listens would be like an hour or so every month na pinapadala nila yung mga teachers nila. Basta may representative. May representative ang arts and science, psychology, tapos may representative ang BA, engineering, ganyan. So, ang laking tulong nun. No? So, makikita mo, yung aming retention nun, ako very proud ako nun kasi ako naging institute niyan. Ang retention namin nun, before that, was about 50%. Biro mo, end of the year, kalahati ng teacher nawawala. Nung ako yung umupo doon, in-institute ko yan, 95% ng retention namin. For 2-3 years, walang umaalis na teacher. So, yeah, hindi naman perfect, you know what I mean? Hindi naman kami nag-tax ng salary or whatever. I think it's more of yung promise na, yes, we heard you, we're going to implement something. Siyempre, di man ako nagtagal ng todo as HR kasi nagkaroon ng kailangan ng ang college, kaya ako naging dean. Nagpunta lang ako sa college and then eventually tayo kami ng graduate school, so napunta rin ako doon. Kaya nawala ako sa HR. Pero I think it became an important, part of the company's procedure. Okay, so yan, noong 1930s, ito yung period ng pag-growth ng union, ayan, mga union, no? Noong 1930s. Ito, actually, kung titingnan mo, kaakibat ng union ay ang mga gangster.
kung alam niyo tong ano to, so nakikita niyo yan nung time ng 1930s dito dumating sila Al Capone galing sa ano no, galing sa Italy at maraming mga mafia na dumating no, from Italy, from Sicily. And they started uh, ito kasi yung time na nawala, nagkaroon ng prohibition, no? Hindi ka pwede magtinda ng alak, ng wine, no? Mga wine or beer. Basta ganun, yung mga naka-intoxicating drink. And ang naging ano ng gangsters yung time na kasi walang trabaho nga. So, ipinanglalaban nila yun ang union para maningil sila ng mga protection money. Kasi pag hindi, magkakagulo sa company mo. Ayan. So, kumukolekta sila maigi yan. And it became part of the um, gangster business kung tutusin, no? So, ito yung mga events na nangyari noong 1930s. Tandaan ninyo, ito yung time ng medyo magulo talaga. Panahon ng si Hitler ay as I said, nagko-conquer na sa Europe and then sa US naman merong depression. Okay? Si Kurt Lewin, ayan si Kurt Lewin ay umalis from Germany kasi ano nga siya no, German 'yan. Umalis siya doon kasi under prosecution ang mga Jewish uh, people and hindi niya na ano yun no, ma tanggalan yung ganung klaseng activities na nangyayari sa Nazi Germany. So, dumating siya sa University of Iowa, gumawa siya ng child welfare research doon sa, napunta siya doon sa department na yan, no? Child Welfare Research Station, so naging siyang researcher. Napaka-importante ni Kurt Lewin kasi, di ba, siya sa mga pioneers ng organizational psychology. So, nag-emigrate siya, no? Immigrate siya sa US. By the time he immigrated, medyo kilala na siya. Prominent social psychologist na siya. Tandaan natin, kung napanood yung Oppenheimer, halos lahat ng magagaling sa Germany, si Albert Einstein, whatever, di ba? Nagpunta sila sa US. So, ganun din sila, no? Kasi may Italian na kasama sa mga gumawa ng atom bomb. Pumunta din sila sa US. Si Levin naman, kasi NW ay pronounced as V sa Germany, sa German language, he is already a prominent social psychologist. So marami siyang mga research interests, at tamang-tama yun doon sa emerging field ng org psych. Yeah. So doon siya naging kilala talaga, si Kurt Levin. Ayan, si Kurt Levin tinatawag na the practical theorist. Theorist pero may practical approach, 'di ba? So siya he was born in the 1890s towards the end of the 19th century. And so noong 1930 siya ay 40 years old, no? Prime of his life. So the village of Mogilno, which was then part of the Prussian province of Posen. Prussian, ano to, no? Mga Germanic land yan. Kung makikita mo to, andyan dyan halos lahat ng conflict sa plains na yan. O kahit ng panahon pa ng mga Germanic tribes at mga Vikings. Ayan, ngayon, part na ng Poland yan, no? Itong lugar na to. So, pero nung time na yun, talagang ang daming conflict na dyan sa lugar nilang yan. Si tatay ni Lavin ay merong general store, meron din silang small farm. Tapos lumipat sila sa Berlin noong 1905. Yan. So pumunta siya sa University of Freiburg in 1909. 19 years old lang siya. Ang goal niya talaga is to study medicine. Tapos nag-switch siya sa biology. Tapos this led to a transfer first in the University of Munich in Germany and ultimately to University of Berlin. Doon na niya na-earn yung kanyang doctorate at the age of 26 years old, noong 1916. 1916, ano mga nangyayari ng 1916? Tandaan natin, ang relativity theory ay lumabas 1905. Ayan so itong mga time na to, kasabayan nito ni Albert Einstein. No? Yan, so medyo makikita natin yung ginagalawan nilang daigdig ng time na yan.
So after ng kanyang military service during the World War First, 1914 yon, di ba? Nagkaroon pa ng Spanish flu, whatever. So 1914, nagkaroon ng World War One, nagsimula na siya ng kanyang academic career. Ayan. So nagtuturo na siya sa university. And then this is where he began to develop an interest in the application of psychology to applied problems such as agricultural labor. Tandaan natin, sinabi ko nung first episode, first session natin, di ba? 90% more than ay nasa agriculture. Yung tinatawag natin na production efficiency and then the design of jobs. Yan. So nakikita nyo na, andi dito na yung kanyang calling bilang industrial psychologist. No? He became quite interested in scientific management. Okay, si Frederick Taylor, particularly in the impact of this system on workers. So his ideas continue to influence the study of a number of areas: employee motivation, leadership, group dynamics, and organizational development. So OD. So even ngayon, kahit na pag may mga research nakikita nyo sa Google Scholar, checkin nyo, lagi nababanggit si Kurt Lewin. Kasi siya yung unang-unang nagpalaganap ng research on organizational psychology. Okay? So noong 1930s, 1950s, 'di ba, nagkaroon na ng giyera ng World War II. Ayan, kung nanonood kayo ng Pulang Araw. Pero kahit na hindi niyo panoorin yun, 1941, alam na natin, nagkaroon ng bombing yung Pearl Harbor. Pero nung sa Germany, talagang ano na sila doon, Germany and Italy sa west, no? And then dito sa atin, sa eastern ay ang Japan, kalaban ang China, ang una nilang devastate talaga maigi, dami namatay. Of course, ang US troops kasi ay doon nag-exit, no, papuntang China, and talagang ang dami na massacre ng mga Chinese noon, no, ng mga Japanese forces kasi pinagtanggol ng Chinese yung mga escaping American troops. Yan. So anyway, so nag-continue yan pababa sa atin hanggang sa naging full-scale war talaga. And for a long time, nagkaroon talaga ng impact yun sa growth ng organizational psychology. So one of the results of World War II, yung mga babae, ito naman yung positive, no? Kailangan silang gamitin yung presence nila dun sa factories. Oo, na-vacate ng men kasi kailangan sila sa military service. In fact, sa US nga, even ang baseball, nagkaroon ng babaeng team ng baseball kasi nga wala ang mga lalaki nagsiserve sa military, no? So kailangan nilang i-fill yung void na yun. So even in Russia, that's what they're doing. So yung mga gawaan ng baril dyan, mga armaments, mga bullets, mga rifle, ang gumagawa niyan ay mga babae. No? Siyempre, yung pagtatahi ng mga uniform, ganyan. So lahat po yan ay mga babaeng gumagawa. So dito nagsimula, no? Na meron ng equality kasi whereas before, ang women is regarded only as a person for the house or their houses, no? Nilinis ng bahay, ganyan. Eh, hindi na ngayon, no? So, nung time na to, nagsimula na talaga yan full scale. Okay? So, shortly after World War II, 1948, si Harry Truman made the decision to pursue racial integration of the military. O, again, ito, nung time na yun kasi, marami pang segregation ng race, no? Male only, blacks, hindi po pwede, ganyan. So, ito sa US, until 1960s, meron pa rin, no? Meron pa rin hindi nakakatanggap niyan, no? Pero sa military talagang wala na yan. Una, ang simula sa kanila yan. So both events were extremely important because they represented initial attempts to understand the impact of diversity. Ayan. Word psych, unang nakilala yan doon sa promulgation ni Harry Truman para ma-pursue yung tinatawag natin na racial integration. So nagkaroon na ngayon ng diversity in the workplace. World War II also served as the impetus, no? Yan ang naging catalyst for major studies of moral and leadership styles. Kasi, as I said, halos lahat talaga ng model ng leadership doon ay nakaangkla sa military. So, doon sila muna nagsimula.
Even ang scientific management, yung 14 principles ni Henry Fayol, lahat po yan ay nakaangkla sa military leadership. Yan. So, noong 1950s to 1960s naman, yung development, no, one of the most important event in the development or psych, yung publication ni Maurice Viteles na Motivation and Morale in the Industry. 1953. It's like a meta-analysis of how he views yung motivation and morale sa industry ng 1950s. And medyo mataas ito, no, guys, kasi nung natapos ang giyera, ang daming kailangan gawin eh. And so nag-improve ang manufacturing sector. Ang ending nito, kumbaga yung peak ay 1969, yung time na quote unquote we landed on the moon, di ba? 1969. 1963, sinasabi na ni Kennedy yan, no? Na we will eventually be the first, uh, we will do the first landing on the moon. And lahat sila nagsascramble for the space age. And 1953, talagang mataas na mataas ang moral niya. Ang daming trabaho, lalo na ang US nag-open talaga, ang daming work, no? Yung iba sa ibang bansa, nagpuntahan na sa US, ganyan. So, yan yung mga history behind this, no? So, may diversity lalo, no? Kasi yung ito rin yung simula ng Cold War, ang mga communist countries, tinatanggap din ng US yung mga umaalis sa mga communist countries. So, tinatanggap nila yan. So, yan, nagsimula ang mga iba't ibang bansa na nag-settle na sa US. So, itong libro ni Maurice Vitelis, it signifies that the organizational side of the field that finally arrived and merong significant role yan to play in the broader field of industrial psychology. So, lalo na, we're talking about motivation and morale. Okay? Kaya nga minsan pag nagpapalabas ng thesis, no, ang mga estudyante sa business na ang subject matter ay motivation. Sinasabi na namin, 1950s pa yan. Magbago-bago na 70 years old na yung topic na yan. So, mas maganda mag-iba naman kayo dahil ng 1950s pa lang, halos yan ang research. Okay? Pero, hindi naman siya talaga kung tutusin outdated because, syempre, lahat naman, hanggang ngayon naman, meron pa rin play ang motivation and moral sa industry. Okay? So, ito yung post-World War II period din that the human relation, ito yung sasabi ko, kanina we talking about the behavioral approach. Ngayon, yung human relations perspective, nag-emerge yan sa field. Tandaan natin, even nung social structure, yung time ng mga Hawthorne studies, ando doon na yun eh. Pero nung World War II, dito na nagsimula yan, no? Yung human relations perspective. Okay? So, during this time, lumabas na si Herzberg. Actually, si Maslow mauna muna. We'll talk about that. Alam niyo na naman yun, no? Lagi nababanggit si Maslow sa hierarchy of needs. Pero si Herzberg ang gumawa talaga nung pag-fine-tune nung mga sinulat ni Maslow. Si Herzberg yung two-factor theory, no? Uh, ano ang nakakapagpa-motivate? Yung iba kasi ay, kung tutuusin, hygiene, no? Motivation hygiene, eh. Yung isa, hygiene lang, pero yung isa ay motivation. So, pinag-aralan niya yan, yung studies ng job design and job enrichment. Gumawa siya ng mga major research program investigating both leadership and job satisfaction. Ayan, mga word na job satisfaction. Talagang over-research na yan through the years. Ayan. Kaya talagang si Herzberg ang isa sa mga talagang gumawa ng research na to. Kasi kung titinan mo, si Abraham Maslow, while siya yung una nagpalabas ng theory na yun, hindi siya empirical based eh. Not to take anything away from Maslow. Ha? Para siyang philosopher eh. Si Herzberg talagang scientist. No? Kasi yung pinopost ni Maslow, talagang gumawa siya ng mga empirical research, empirical studies. Parang si Maslow ay philosopher, si Herzberg ay psychologist. Parang ganun. Alam niyo na yung difference ng dalawa.
1960s and 1970s, medyo mabilis lang to, no? Kasi medyo hindi na tinakal yung iba. Pero kung titingnan ninyo yung, kung meron kayong great knowledge in history, makikita ninyo kung saan nanggaling yung growth din sa part ng industrial psych. Kasi 1960s, ito yung time ng mga psychedelic, mga Vietnam War na people are, doing their thing on the streets, no? Lahat sila may say. They're against war, they're against, they're just focusing on peace, pero andyan din yung drugs ng time na yan. So, sa psychology, ng early 60s, yung organizational psychology was clearly an equal partner with the industrial side of the field in terms ng mga research topics studied and the activities of those in the non-academic settings. So, kahit na ang research nanggagaling sa academe, no, ang kanilang setting ay syempre non-academic, yung mga nasa industry. No? So, yun talaga yan. Karoon ng equal partnership yung dalawang side na yan. So, another broader social factor impacted the development of organizational psychology during the 60s and the early 70s. Ito yung sinasabi ko nga, the involvement in Vietnam War, ang daming mga cultural changes niyan sa US and other countries. Siyempre, ang Vietnam War is also the time that US lost the war. Okay? And ang Vietnam dyan, tandaan natin, ang North Vietnam ay sinusuportahan ng Russia. So in a way, parang dyan sila natalo ng Russia. No? And then next yung Afghanistan. So medyo, ano yan, no? Time of uncertainty. Ayan. So umalis sila dyan. No? Nag-pull out sila dyan. And ito rin yung dahilan. Ako, kung alam nyo lang ang dahilan, ang Vietnam War din ang dahilan kung bakit ang Skota, yung mga Spratly Islands, ay hindi na natin nakuha. Kung tutuusin, ha? Kung nasa history, hindi kasi history itong ating topic, pero kung tutuusin, eh, dapat hindi nakaporma ang China dyan. Kasi unang nag-claim yan ay Vietnam, hindi naman yung China Vietnam. Eh, hindi natin challenge kasi ang sabi ni Oldman Marcos, we cannot upset Vietnam because sabi ng ng US sa kanila, baka makarating sa Moscow yung issue kasi 'di ba sinusuportahan sila ng Moscow, ng Russia, USSR pa nung time na 'yon. Eh baka mag-escalate yung gerang 'yan. So we let it go. So we let Vietnamese boats and whatever just hover around the area. So nung time na 'yon, parang sinuko natin yung mga group of islands na 'yan. 'Di ba? Hindi tayo nag-challenge eh. Ayan, so yan po yung history behind it. So if you are interested with that side of the story, you can actually read more about that. Ayan, no? So diyan nagsimula yan. So si US nag-pull out sa Vietnam at medyo napahiya sa may area na to. Kaya ang US yan medyo naglaylo ng time na yan. Pero pinalakas pa rin niya yung kanyang relationship with South Korea kasi kahiwalay na nga yung North at South Korea. So yan. Sinuportahan nila yung South Korea at Japan. And in a way, andito pa rin siya sa atin, no? Sa Philippines. Maintain niya yung kanyang bases dito sa Philippines. So, itong period na to, maraming mga tao, young people, na began to question the wisdom of societal institutions, education, government, the legal system. So, everything is being questioned in the 1960s and 70s. Ito yung time kung saan nagkaroon ng maraming changes sa mindset ng tao. Whereas before, you're just, in one corner of the room, pag sinabi ng teacher mo na dyan ka lang, di ka alis. Pero yan, nagsimula yan noong 60s and 70s, even dito sa Philippines, kaya nga na kinailangang mag-martial law kasi talagang inaatake nila yung no, ang Malacanang, mga bata, nag-rally sa streets, nagbabatuhan, ganyan. Ito yung time na yan, no? Medyo magulo yan. Tapos sa China, ganun din yung nangyayari ng time na yun, no? Kino-consolidate ng communist China yung buong China kasi nga kaysa magkahiwa-hiwalay sila, no? So ganyan yung nangyayari sa paligid na yun ng 60s and 70s. Tapos 70s and 80s to the 80s,
Organizational psychology began to mature as a field of studies. Medyo naglalayo na. Noong 70s, actually, ang market noon bagsak. So, ito rin yung time ng confusion kasi noong 1970s, bilang bunsod ng 60s na problems, at nakita nila na parang ang US ay medyo nawala ng poder, no? Gumawa ng organization of oil petroleum exporting countries ang mga taga Middle East. Dito nagkaroon ng problem sa Middle East, no? So 70s yan ang nangyayari niya. So bagsak ang market everywhere in the world. Ronald Reagan, Carter muna hanggang 76. Ronald Reagan was the president in the 80s, rather Republican. At ito yung time ng halos peak na ng Cold War between the US and USSR then, no? Pero during this time, nag-improve ng todo yung organizational psychology. So during the early 70s, yung Division 14 of the APA, yung American Psychological Association, became known now as industrial psychology. From industrial psychology, it was changed to industrial/organizational psychology. Ayan, yung APA, Division 14 binago, no? Ginawang IO. Kaya yan ang umpisa ng ating IO, no? Industrial Organizational Psychology, early 70s. Yung organizational psychologists began to break significant new ground in both theory and research. Ang daming mga researchers ng time na to. Salanchik and Pfeffer, 1978, Social Information Processing Theory as an alternative to a more traditional need-based theories of job satisfaction and job design. So maraming actually nangyari noong time na yan, no? Organizational psychology began to rediscover the impact of personality, yung mga trait leadership, disposition and things, job attitudes. Yan, kaya nung time ng 80s and 90s, yan ang mga researches, no? Mga theory of personality, mga trait leadership, ng leadership, kumbaga ito yung dapat na norm ng mga magiging leader, no? Attitudes, perception ng mga job-related stress, yan, ang mga researchers na ginagawa ng time na yun. Also, the recognition that behavior in organization is impacted by forces at the group and organizational level, or confirming again what they already found out during the Hawthorne studies, no? Confirm yan. And then yung multi-level perspective has had major implications for the field in guiding theory development as well as statistical methodology. Multi-level perspective, hindi lang yung, kasi usually dati talagang ang ano natin is on the production level, no? On the employee level. Ngayon, in fact, yung connections, no, is not only on people to people, may supervisory, may leadership, may shareholders. So it's now a multi-level perspective. And makikita natin dyan yung impact sa organizational psychology and the way culture is being enacted, within the workspace. Yung mga org psychologists also began to devote increased attention na mga topic na non-traditional, na hindi talaga pang org psych before, napunta na sa kanila, no? Ginagawa na rin nila yan. So, ito yung time kung saan ang org psych ay napunta na sa iba't ibang field, no, of studies. Yung mga work and family issues, yan, napunta na dyan. Yung literature, nakikita na natin, nag-appear na siya. Greenhouse and Boytel in 1985, mga job-related stress, pati health, no? Napuntahan na. And then, now, retirement, no? 1986. Bakit ganun? Kasi, ito yung nasabi ko na ba ito last time? Yung baby boomers, ngayon, pag sinabi mong boomer, iba eh. Parang lahat ng hindi nakakaintindi, tawag nila, okay, boomer. Pero, kung tutusin yung tunay na baby boomer, sila yung 60s people, no? And by the time ng 1980s, nagre-retire na sila. Ayan, no? So, doon nila na-realize yung, pagdating ng itong Gen X, panganak pa ng 70s, pinanganak na ang Gen X, so kami na yan, no? Tapos, 80s, high school na kami yan. Pag papuntang 90s, magtatrabaho na.
Ngayon, pag ito naman ang graduate, mag-retire, paano na, may pera pa ba yan? So, ando dun yung ano na yan, yung stress na yan on retirement. Kaya, at about this time, lumabas na yung mga 401k, mga super annuity plan, no? Sa part ng business, ito yung mga retirement fund na para naman na ang mga tao ay mag-continue to live normally and comfortably by the time they retire. Kasi ang mga baby boomers talaga, they had it all. Lahat ng mga support ng government napunta sa kanila. And even the Gen X people, which is us, the way that we are doing it is that we are actually working for the sake of the people of baby boomer age, no? Na yung iba sa kanila ay nagtatrabaho pa rin hanggang ngayon, guys. So yun ang problema, no? Ayan, no? Ngayon, ang 90s, ang mga pinanganak naman ng 90s, mga millennials, so ganyan naman ang retort nila parang, oh, paano pag kami naman ang nag-retire? So we're now working for the sake of our aging Gen X people, which is us, para pag the time nag-retire nila, may kasi paano naman kami? O papasa naman ngayon na sa Gen Z, which is kayo, and Gen Alpha. So, the way it is done. May connection din sa policy ng government, may question sa generational gaps in the workspace, in the workplaces, and also yung policy ng government on how to generate money, no? Kasi kasama yun kasama sa stress level yun ng mga manggagawa. Okay, 1980s to present, a number of trends have impacted and will continue to impact the field of org-psych. Yung breakup ng Soviet Union, yung USSR, na kung saan, ayan, yung mga ngayon na, no? Yung mga magaling sa basketball na ngayon, mga Lithuania, Slovakia, Georgia, lahat po yan ay dating USSR, no? Sama sa Union yan, no, nag-break up, yung mga nasa left side, sila yung unang-unang nag-break away do sa communist regime, bumagsak yung Berlin Wall, nagsama-sama na for the first time yun. Although 90s na yan nangyari, sama-sama na for the first time yung West and Eastern Germany, nag-unite na sila. So all of those things, and actually si Russia ngayon, hindi naman talaga siya considered na communist, kundi socialist. Even si China, ang consideration sa kanya is socialist. Kasi may mga, may mga billionaires na sa kanila. So, paano sila naging total communist, no? So, yan po yung mga nangyari. Pero nitong time na to, ito yung mga nangyayari sa paligid, no? So, yung mga extraordinary events na yon nagkaroon din ng implications sa org-psych. Tandaan natin yun, guys, ha? So, unang-una, hindi tayo um, nagbe-behave outside of what's happening around us, no? So, even in the field of org-psych, lahat po ng growth niya, development, lahat ng pinupuntahan niya ay may kinalaman dun sa pangyayari sa paligid. Okay? So a number of nations embraced democracy during this period and nag-establish siya ng mga free market economies. No? Pero tandaan natin, karamihan dyan ang galing sa mga culture na talagang medyo sinisikil sila ng government, di ba? So there is definitely nagkaroon ng adjustment yon, no? So I think even the adjustment now with China na talagang from a total control ng government, medyo nagluluwag sila ngayon, 'di ba? May mga pumapasok na ng mga companies from the West, dati talagang unheard of 'yan. So pero may adjustment pa rin, no? So kaya pag nakikipag-usap ka with a person coming from a communist regime before, iba yung kanilang perspective. It's more of they trust the government, they would do whatever it is, that should be in order to follow what the regime is saying. All of those things are important to note kasi it shapes more or less the organizational psychology of these nations. Okay? Another important trend is the US, both in the US and worldwide, yung demographic composition ng workforce. Madami nangyari dyan, guys. Ang isang sinasabi natin is yung point ko nga na kung saan karamihan ng mga generations ay nagsama-sama na sa workplace. Noong 80s, hindi pa masyadong sikat yan. I mean, hindi siya masyadong nakikita. Pero ngayon, lalo na. Kasi some of the
the people from the silent generation, mga nanay ko to, 80s na, hanggang ngayon nasa workplace na. Merong nasa UE na head nila before EVP, 90 years old na guys, andyan dyan pa, nagtatrabaho. So yung susunod na generation, mga 70 years old, baby boomer, may mga nasa, ano pa rin, nasa workplace. Yung mga nagsimula ng kanilang company, na hindi pa nila tinatrust yung kanilang Gen X na mga tao or managers or even children na mag-take over, 'di ba? Uh, I think sila Lance Gokong Wei, panahon nila ngayon, Gen X yung mga yan, no? Halos lahat, no, ng mga nasa top officials, puro mga Gen X yan. Halos na, no? Pero may mga lugar, lalo na sa BPO, mga younger companies na millennials na ang nagsimula, no? And I'm sure sa mga susunod, ang Gen Z na ang papasok. Kasi ang Gen Z nasa ano na, nagsisimula na magtrabaho. Ang ibig sabihin, sa office ngayon, nagsama-sama na halos lahat ng demographic, no? Tapos since natin, no? Medyo free for all na ngayon, no? Even yung mga pronouns natin, hindi talagang pinag-aawayan sa ibang lugar, no? So, ang dami na pong dapat i-consider. Kaya nga po tayo, na nasa HR, kailangan talagang neutral. Yung neutrality talagang importante sa atin. Paano natin itataguyod yung ating culture within the office. Okay? So, yun lang po ang ating para matapos lang yung ating discussion on the history. So, these are all the references. Thank you very much for listening.